Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin ngayon, ihandog ninyo sa Diyos ang haing pasasalamat. Mula po nang tawagin tayo at hirangin ng Panginoon Diyos upang maging kanyang mga anak sa mga huling araw na ito, pamahalagian at buong katapatan nating inihahandog ang haing pasasalamat sa Kanya. Napakarami pong dahilan ng pagpapasalamat natin sa Diyos sa mga panahong iyon na lumipas sa ating buhay. Hindi lamang mga pagpapalang material, ang kalusugan, ang ating tinanggap mula sa Diyos. Higit sa lahat, ang hindi mabilang na mga pagpapalang espiritual na saganang ibinuhos ng Diyos sa kanyang iglesia mula sa panahon ng paglitaw nito sa pagkasangkapan kay kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw hanggang sa pagpanaw ni kapatid na Eranio G. Manalo. Subalit, hindi po natin sukat akalaing ang iglesia ay yayanigin ng malaking pagsubok mula nang pumanaw si kapatid na Eranio G. Manalo. Bumangon ang mga katiwalian sa mismong mga tagapanguna sa iglesia na nang ang marami ay tumindig upang ipagsanggalang ang kabanalan at kalinisan ng iglesia, ay humantong ito sa maling pagtitiwalag sa maraming mga nanindigan sa panig ng katotohanan. Kabilang doon ang marami sa atin na nagkakatipon ngayon. Subalit, mas malaking bilang po ng mga kaanib, hindi man natiwalag, ang lubhang naapektuhan ng mga mali at desperadong mga hakbang na ipinatutupad ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Ang nagpalubha pa rito sa lumipas na mga taon, kabilang ang taong ito na malapit na ring matapos, ay binatbat ng matinding pangdaigdigang krisis pangkabuhayan dahil sa mga digmaan sa pagitan ng ilang mga bansa, epidemya o salot na sakit, dagdag pa ang mga kalamidad na pumipinsala ng buhay at tinatangkilik ng marami. Tayong mga lingkod ng Diyos ay hindi exempted sa gayong mga problema. Ang totoo, ang ating pagdurusa ay tila mas malaki pa kaysa sa iba dahil sa malaking pagsubok na patuloy na bumabagabag sa iglesia ngayon. Kaya naman nagtatanong ang iba, may dahilan pa ba para maghandog tayo ng haing pasasalamat sa Diyos? Paano kung ang kasalukuyang mga problema at mga pagsubok ay magpatuloy at tumindi pa? Dapat pa ba tayong magpatuloy sa pagpapasalamat sa Diyos? Sasagutin po ang mga katanungang yan ng leksyong pag-aaralan natin ngayon. Ayon sa Biblia, ano ang kailangan nating gawin sa panahon ng mga kabagabagan o mga pagsubok sa buhay? Magsimula po tayong bumasa dito sa Aklat ng Mga Awit sa 50, talatang 15, babasahin ko rin ang 14. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Ang paanyaya po na ito ay mula sa Panginoon Diyos na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga anak na dumaranas ng mga kabagabagan o mga problema o mga pagsubok sa buhay. Ayaw ng Diyos na masiraan tayo ng loob, lalo na ang magpanik. Sa halip nais niyang tumawag tayo sa Kanya
sa kaarawan ng kabagabagan. Meron ba tayong kabagabagan? Marami, hindi mabilang. Pero ito ang itinatagubili ng Diyos sa atin. Tumawag tayo sa Kanya sa kaarawan ng kabagabagan. Ano ang Kanyang pangako? Ang sabi, ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Ngunit marahil dahil sa mga problema at mga pagsubok na ating dinaranas, merong iba na nag-iisip na wala ng dahilan para mag-alay pa ng pasasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, narinig ninyo. Yung binasa natin kanina, pagkatapos sabihin na tumawag sa Kanya sa kaarawan ng kabagabagan, sinabi rin, ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa Kanya. Sa makatuwid, ang pag-aalay ng ating pasasalamat ay isang panata, tungkulin na dapat nating lubos na ganapin at laging tuparin kahit pa nasa gitna tayo ng maraming kabagabagan at mga pagsubok. Paano natin lubos na matutupad ang ating mga panata sa Diyos na pag-aalay sa Kanya ng ating pasasalamat? Dinggin naman ninyo nakasulat dito sa awit din sa 116, talatang 17. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Pagka binasa natin sa English yan, I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Kung napansin po ninyo, may hain na pasalamat, ang katumbas sacrifice of thanksgiving na dapat nating ialay o ihandog sa Panginoon. Ngunit bago natin alamin kung paano at ano ang sacrifice o hain na pasalamat na hinahanap ng Diyos sa atin, alamin muna natin sa anong okasyon o pagkakataon dapat nating ialay ang ating pasasalamat sa Diyos. Basahin naman natin ang nakasulat dito sa awit 95:1-2. Babasahin ko rin ang mga talatang 6-7. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin sapagkat siya'y ating Diyos. At tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Sa anong okasyon o pagkakataon dapat nating ialay ang ating pasasalamat sa Diyos? Gaya ng ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos sa panahon ng pagsamba. Mula pa po nung una, ang mga tao ng Diyos ay nag-alay ng pasasalamat sa Kanya sa kanilang pagsamba. Ano po ang katunayan? Sa pagpapasalamat nila sa Diyos, umawit sila ng mga pagpupuri sa may lalang sa kanila at sumamba sa Kanya. Bakit nila ginawa yon? Sapagkat sila ang bayan ng kanyang pastulan at ang mga tupa ng kanyang kamay. Mga kapatid, hindi po ba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito ang itinuturing ng Diyos bilang kanyang bayan at mga tupa ng kanyang kawan? Maaring sabihin ng mga kumakaaway sa atin, ng mga nagtiwalag sa atin, oo, kami yon, kami yung bayan ng Diyos, yung mga tupa ng kanyang kamay, hindi kayo kasama doon sapagkat itiniwalag na namin kayo.
wala na raw tayong karapatang sumamba at magpasalamat sa Diyos. Kung nagsasagawa man daw tayo ng mga pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos ngayon, hindi na tinatanggap ng Diyos yun. Itanong natin sa kanila. Dahil ba sa ang isang tao o ang grupo ng mga tao'y nasa loob ng iglesia, automatic na yon, nakatanggap-tanggap ang pagsamba at pag-aalay nila ng pasasalamat sa Kanya? Sino po bang sumasamba sa Diyos? Ang hinahanap niya at tiyak niyang tatanggapin. Dinggin ninyo ang pahayag ng Panginoong Kristo dito sa Juan sa 4, talatang 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sinabi po ng Panginoong Kristo na may mga tunay na mananamba. Kung gayon, meron ding hindi tunay o huwad na mananamba o mga sumasamba at nag-aalay ng kanilang pasasalamat sa Diyos, ngunit hindi tinatanggap ng Diyos. Sino po, ayon sa Panginoong Kristo, ang mga tunay na mananamba na hinahanap ng Diyos upang sambahin siya? Yaong mga sumasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Sino po ba yung sumasamba sa Ama, sa Espiritu? Pag-aralan na natin yon sa mga nagdaan. Ang sumasamba sa pangalan ng Diyos. Sino naman yung sumasamba sa katotohanan? Upang malaman natin ang sagot, kailangan muna nating malaman alin ang katotohanan. Na doon dapat masalig ang pagsamba, ang pagpapasalamat ng tao sa Panginoon Diyos. Dito rin sa Juan sa 17, talatang 17, pahayag din ng Panginoong Kristo. Pakabanalin mo sila. Sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang salita po ng Diyos ang katotohanan. Kaya nga, ang mga tunay na mananamba ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang katotohanan o ng kanyang mga salita. Paano po ba natin sasambahin ng Diyos? Sa katotohanan o sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Ang Panginoong Hesukristo rin po ang sasagot dito sa Mateo 6:9 hanggang 10. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang mga tunay na mananamba na hinahanap ng Diyos na ang pagpapasalamat ay tatanggapin niya ay yaong ginagawa ang kanyang mga kalooban o sumusunod sa kanyang mga salita. Malinaw po yun. Kaya, hindi kahit na ang tao ay kabilang sa bayan ng Diyos, pero kung namumuhay naman siya ng hindi ayon sa kanyang mga salita, ang kanyang pagsamba at pagpapasalamat ay hindi tatanggapin ng Diyos. At yan ay nakasulat sa Kawikaan 15:8 na sinasabi, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam. Sino po yung masama? Yung lumalabag sa mga aral ng Diyos. Yung hindi tinutuntun ang kanyang mga salita. Nakalulungkot, marami ngayon nasa iglesia. Mga nangunguna pa, mga nangangaral pa, merong sinusuway, merong nilalabag sa mga aral ng Panginoon Diyos. Pero sumasamba, nagpapasalamat, at ang pagkilala, sila lang ang tinatanggap at tayo ay hindi.
Marahil may mga nag-aalangan o nangangamba ngayon, lalo na sa kasalukuyan nating kalagayan, na mag-alay pa ng pasasalamat sa Diyos. Dahil nga sa malalaking problema na nararanasan natin sa buhay na ito, lalo na ang malaking pagsubok na nararanasan ng iglesia. Mga kapatid, utos pa rin ba ng Diyos? Hinahanap pa rin ba niya? At inaasahan na ating ialay sa Kanya ang ating pasasalamat sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin? Ang sagot sa lahat ng katanungang ito ay opo. Bakit po? Pakinggan niyo ang nakasulat dito sa unang Kronika sa 29:11 hanggang 13, ganito ang sinasabi. Iyo, o Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ang nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya ngayon, aming Diyos, kami napasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ang tanong natin kanina, utos pa rin ba ng Diyos? Hinahanap pa rin ba niya? Inaasahan pa rin ba niya na ialay natin sa Kanya ang pasasalamat sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin? Inaasahan pa rin. Hinahanap pa rin ng Diyos. Bakit po? Sapagkat, gaya ng ating nabasa, sa iyo, Panginoon, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, kaluwalhatian, tagumpay, lahat nagmumula sa iyo. Ikaw ang nagbibigay ng lakas. Kaya sa mga nag-iisip na wala silang dapat ipagpasalamat, masasabi ba nila ng totoo mula sa kanilang puso na hindi nila natanggap o naranasan ng alinman sa mga biyayang nanggagaling sa Diyos na binasa natin? Yun lang pamamalagi nating buhay, nakakikilos, nakagagawa. Sapat na dahilan yun para tayo ay magpatuloy sa pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Ibiniyaya pa sa atin ang karunungan, ang lakas, ang kakayahan. Kaya nga nakapaghahanap buhay. Kaya nga nagagawa ng marami ang mga hangarin nila sa buhay. Ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Dahil lahat yon biyaya ng Diyos. Kaya tayong lahat na mga tinawag at hinirang ng Diyos sa mga huling araw na ito, dapat magpasalamat at magpuri sa kanyang maluwalhating pangalan. Ano pa ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos sa taong ito na malapit ng matapos? Babasahin ko po ang sagot. Sasaling ang salita ng Diyos. Ganito po ang nakasulat doon. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakatatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Ano pang dahilan para magpatuloy tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon Diyos? Nagpapasalamat din tayo sa Diyos dahil iniligtas niya tayo mula sa bitag ng masasama at nakamamatay na mga salot o sakit
na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kaya nga sa awit, 103:2-3, isinasaad doon na tungkulin natin na papurihan ng Panginoon at huwag nating kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya tayo sa lahat ng ating kasalanan at pinagagaling niya tayo sa ating karamdaman. Marami sa atin ang nagkasakit. Yung iba nga malubha pa eh. Sapagkat itong katawan natin talaga namang nagkakasakit, humihina, tumatanda. Pero ano ginawa ng Diyos? Kaya nga nagkakatipon tayo ngayon. Binuhay pa niya tayo. Pinalakas niya tayo, pinagaling niya tayo. Isang malaking dahilan pa rin yun para tayo ay magpatuloy sa pagpapasalamat. E paano kung hindi gumaling sa karamdaman? At meron gang iba na mga mahal natin sa buhay na dumating na ang kamatayan. Yung kanilang pagkakasakit ang naging dahilan ng kanilang pagpana. Dahil ba doon ay hindi na tayo magpapasalamat sa Panginoon? Dahil sa hindi na natin kasama yung ating mahal sa buhay? Dahil pinapagpahinga ng Panginoon Diyos? Bakit dapat pa rin tayong magpasalamat sa Diyos sa kabila ng pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay na tapat na naglingkod sa Panginoong Diyos? Tingnan ninyo nakasulat dito sa 2 Timoteo 4:6-8. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang ilan po sa atin na nagkakatipon ngayon ay nakaranas ng lubos na kalungkutan dahil sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay sa kabila ng tapat nilang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sapat na dahilan ba yon para hindi na tayo magpasalamat sa Diyos? Batay sa ating nabasa, kung naabutan sila ng kamatayan, na sila ay nagtapat sa paglilingkod sa Diyos, sila ay makakatulad ni Apostol Pablo na nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, natapos ang kanilang takbo, sa makatwid ang kanyang pag-alis o pagkamatay ay nangangahulugan, natapos na niya yung kanyang takbuhin, yung sagutin niya sa Panginoon Diyos. E gaano ba kahalaga pagka ang isang lingkod ng Diyos ay inabot ng kamatayan na natupad niya ang kanyang sagutin. Ang sabi sa talata ng Biblia, nakalaan sa kanya o sa kanila ang putong nakatwiran na ibibigay ng Panginoon na tapat na hukom sa araw ng kanyang pagpapakita. Kaya nga, ano ang damdamin ng mga naiwan ng isang iglesia ni Kristong nagtapat sa paglilingkod sa Diyos? Sa halip na maghinagpis, sa halip na malungkot, ay masaya ang kanyang loob pagka ang iniisip niya yung kanyang mahal sa buhay nakatapos na ng kanyang takbuhin. Kumbaga sa isang mananakbo o manlalaro, nakarating sa finish line. Nakaabot doon sa gantimpala na kanyang inaasahan. Mga kapatid, tayong lahat naglalakbay lang. Tayong lahat nakikiraan lang sa mundo na ating pinaglalakbayan. Darating ang takdang panahon, tayo man papanaw din. At matatapos ang mundong ito sa pagparito ng Panginoong Hesukristo hanggang doon. Alin man ang mauna, kamatayan man
o ang araw ng paghukom, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos na inaasahan niya sa atin. Ang isa nga, yung ihandog natin ang haing pasasalamat sa Kanya. E balikan po natin ang nabasa kanina na sa pagpapasalamat sa Diyos, meron tayong haing o sacrifice na dapat nating ialay sa Kanya. Sa kasamaang palad, sa ating kasalukuyang kalagayan, hindi po natin na ibibigay ang handog na salapi na dati nating isinasakripisyo. Binubukod, isinisimpan, mula sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos para ialay natin sa Kanya sa panahon ng ating pagpapasalamat. At sabik na sabik tayo na dumating ang kaarawan ng pagpapasalamat, meron tayong tinipong mga handog na iaalay natin sa Kanya. Hindi natin magawa ngayon. Kung nagkakatipon man tayo ngayon, ang nagagawa natin yung pagpupuri. Kaya nga nag-awitan tayo kanina. Pinapurihan natin ang Diyos, niluwalhati natin siya sa lahat ng kanyang mga kagandahang loob, sa mga kabutihan niya sa atin, sa mga lumipas na panahon at sa lilipas na taong ito. Ngunit nangangahulugan ba, mga kapatid, na wala na tayong maiaalay sa Diyos na hain sa pagpapasalamat natin sa Kanya ngayon? Ano po ang higit sa lahat? Ang dapat nating ialay sa Diyos bilang hain na pasasalamat sa pagsamba natin ngayon sa Kanya. Dinggin ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hindi dahil sa wala tayong handog na salapi, wala na tayong maihahandog o maiaalay sa Diyos ngayon na nagpapasalamat tayo sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y namamanik sa inyo, mga kapatid, sa makatuwid ang tinatawagan, mga kaanib sa iglesia, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. E paano po natin iaalay ang ating sarili sa Diyos bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya? Si Apostol Pablo rin ang sasagot dito po sa Roma 6, talatang 13, ganito ang kanyang sinasabi. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Paano po natin iaalay ang ating sarili sa Diyos bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya? Una, ang sabi sa talata, huwag ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Alin mang bahagi ng katawan natin, kamay, paa, mata, lahat na, huwag nating gamitin na pinakakasangkapan ng kasalanan o ng kalikuan. Kaya dapat nagbabagong buhay yung sumasamba at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi pwede yung mabubuhay sa kasalanan, gagawa ng mali, tapos magpapasalamat. O at may handog. Maaring malaki pa yung abulon. Malaki pa yung handog na pasalamat. Pero yung kanyang sangkap ng katawan ay ginagamit na pinakakasangkapan ng kalikuan, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Eh sino ang tatanggapin ng Diyos?
Ang sabi sa talata, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran. Yung binabanggit doon na tulad sa nangabuhay sa mga patay, dati na tayong patay sa kasalanan nung tayo ay binautismuhan. Nung tayo'y naging kaanib sa iglesia, dapat namatay na ang kasalanan sa buhay natin. Kaya lalakad na tayo sa panibagong buhay. At para mangyari yon, dapat ang mga sangkap natin, anumang bahagi ng katawan natin, dapat maging pinakakasangkapan ng Diyos sa katwiran. Ano po ba yung katwiran ng Diyos? Yon ang Ebanghelyo. Yun ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa makatwid, dapat nating tiyakin na lahat ng ating ginagawa bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay nasasang-ayon sa mga aral ng Diyos na itinuro sa atin ng sugo sa mga huling araw na ito. Hindi dapat maiba ron. Hindi natin dapat baguhin yung aral at yung aplikasyon. Yung pagpapaliwanag, hindi dapat mabago yun. Kung ano yung aral, kung ano yung utos, kung ano yung bilin na tinanggap natin sa Diyos sa pagkasangkapan sa sugo at sa naunang namahala sa iglesia, yon ang dapat nating gawin. Sa gayon lamang tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba, ang ating mga pagpapasalamat sa Kanya. Kaya, pagkatapos nating marinig ang katotohanan ito, ano ang dapat nating maging paninindigan sa isinasagawa nating pagpapasalamat sa Diyos at ano ang Kanyang pangako? Babasahin ko po ang mga huling talata sa saling ang salita ng Diyos. Awit 34, 1-6. Pakinggan po ninyong mabuti. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagala. Hali kayo. Ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan. Ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y Kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ang mga umaasa sa Kanya'y nagniningning ang mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Noong wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y Kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Mga kapatid, ngayong ginugunita natin ang mga kagandahang loob at kabutihan ng Diyos sa atin. Ipangako natin sa Kanya na lagi tayong magpapasalamat. Hindi tayo titigil ng pagpupuri sa Kanya. Patuloy nating ipagmamalaki o ipahayag ang Kanyang kadakilaan at mga gawa. Ano po ang maasahan natin mula sa Diyos? Kung taos puso nating tutuparin ang pangako nating ito, sinabi ng Haring si David, ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Bakit tayo nakatitiyak na mapalalaya tayo ng Diyos sa lahat ng ating takot? Sinabi rin ni David, ang mga umaasa sa Kanya o yung mga nagtitiwala sa Diyos ay nagniningning ang mga mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Kaya, sa pagpapasalamat natin sa Diyos, ipadama natin sa Kanya. Lubos tayong nagagalak, natutuwa sa mga kagandahang loob na ginawa niya
Nagkulang tayo at nagkasala, pinagpaumanhinan. Nagkasakit tayo, pinagaling tayo. Dumanas tayo ng mga problema, pansarili, pansambahayan. At ito bang bumabalot na problema sa iglesia, pero ito pa tayo. Buhay pa tayo. Taglay pa natin ng malinaw na pag-iisip, ang pananampalataya. Oo, dumating sa atin ang halos mawalan tayo ng pag-asa. Subalit nang tumawag tayo sa Panginoon, pinakinggan niya tayo. Iniligtas niya tayo sa lahat ng mga dinanas nating kahirap. Lahat tayo ay dinatnan din ng takot sa iba't ibang kadahilanan. Ang ilan ay inapi pa. At kung minsan nga ay halos walang magawa. Ngunit hindi natin dapat hayaang madaig tayo ng gayong damdamin. Dahil nasa panig natin ang Diyos. Kung itinakwil man tayo ng mga kasalukuyang nangunguna sa iglesia, pati ng mga kapatid at ng mga mahal natin sa buhay, hindi tayo itinatakwil ng Diyos. Kaya kung tayo ngayon ay sumasamba, pagsamba yun na pinahahalagahan ng Diyos. Kung tayo man ay nagpapasalamat ngayon na iniaalay natin ang ating sarili bilang haing buhay, banal, kaaya-aya, kinalulugdan ng Diyos yun. Tiyak yun. Ang katunayan kasama natin. Ang Panginoon Diyos ngayon, wala man tayo sa loob ng gusaling sambahan, pero tinatanggap niya na ating mga pagpupuri, ang pagpapasalamat sa Kanya. Samantalahin natin ang pagkakataong ito na malapit ang Diyos sa atin, nakikinig siya para tumulong. Maaring sa panalangin isasagawa nating pangkapulungan, hindi namin mabanggit na lahat ang kasalukuyang mga problema, ang mga dalahin nyo sa buhay, ang ikinatatakot ninyo. Sabihin ninyo, sa Diyos ngayon, saan man kayo naroroon, nakikinig ang Panginoon Diyos. Ipangako lang natin sa Kanya, mga kapatid, hindi natin titigilan ang mga pagsapa, ang paglilingkod, ang pagpupuri sa Kanya. Panalangin natin sa Kanya na basbasan niya ang ating sambahayan. Patuloy na patatagin sa pananampalataya. At higit sa lahat, hilingin natin sa Diyos. Tiyak namang mangyayari yun na ang iglesia ay ibalik niya sa dani nitong banal, maayos, at maluwalhating kalagayan katulad ng kalagayan sa panahon ng sugo at ng naunang namahala para ganap tayong mahanda sa ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo, tayong lahat makasalubong sa Kanya. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama na aming Diyos, nagagalak ang aming mga puso sapagkat sa pagtitipon namin ngayon, di kami nabigo. Maawit pa lang kami kanina ng mga pagpupuri, daman-dama namin, kasama ka namin. Tinatanggap mo kami, pinagpapaumanhinan ang marami naming mga kasalanan at pagkukulang. Patuloy mo kaming pinalalakas, pinatitibay sa aming pananampalataya para patuloy kaming magtiwala at maglagak ng pag-asa sa iyo. Napakabuti mo po sa amin, Ama, kung kami man ay itiniwalag ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia at itinakwil ng maraming mga kapatid at ng mga mahal sa buhay. Panginoon, hindi mo naman kami pinabayaan. Ang katunayan, buhay pa rin kami. Taglay ang lakas, ang linaw ng pag-iisip. Pinupuno mo ang puso namin ng pag-asa na tinatanggap mo pa rin ang aming mga pagsamba.
Ngayon na kami ay humaharap sa iyo para ihain ang aming mga sarili bilang haing handog na buhay, banal, kaaya-aya, sumasampalataya kami, nalulugod ka dahil nakikita mong pagpipilit ng mga lingkod mo na iayon ang aming buhay at pamumuhay sa mga salita mong tinanggap namin sa iyong sugo. Ama, makaasa ka sa hinaharapang mga panahon. Lalo naming paninindiganan ang aming pagkaiglesia ni Kristo. Hindi namin tatalikdan, hindi namin bibitiwan ang aming sagutin sa iyo. Ito ang ipamumulat namin sa aming mga anak. Tuturuan namin ang mga anak namin ang pagsunod sa iyo. Ibuhay naming lahat kung ano ang iyong kalooban. Panginoong Heso Kristo, maraming maraming salamat sa iyo man. Nagpupuri kami sa iyo man, nagpapasalamat kami dahil sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa amin. Kung ang iglesia man ngayon ay binabatbat ng mga pagsubok, sumasampalataya kami, ginagamit mo yon at ng Ama na kasangkapan para padalisayin, pasakdalin ang aming pananampalataya upang maging karapat-dapat kami sa pagharap sa iyo. Pagparito mo, huwag mo kaming kalilimutan. Ipagsama mo kami sa langit, ibiyaya sa amin ang walang hanggang buhay. Sumasampalataya kami, darating sa amin yon. Tatamuhin namin yon sapagkat nakikita mo at ng Ama ang aming pagsisikap na ilapat ang aming sarili sa kabanalan ng aming kahalalan. Ngunit namamalaging mga tao kami, may hangganan ng aming kayang tiisin. Kaya ang pakiusap namin kung sa hinaharapang mga panahon ng buhay namin, darating pa ang lalong mabibigat na mga suliranin at mga pagsubok pagdaing namin sa Ama. Panginoon, maaari po ba ilapit mo sa Kanya, ipakiusap mo sa Ama, pakinggan kami para ano man ang mangyari, dumating man ang kamatayan o ang araw ng pagparito mo, maitaguyod namin ang aming kahalalan, ang aming karapatan, makatiyak kami sa pagtatamo ng kaligtasan. Ipakiusap mo sa Ama, lahat naming mga kasalanan at pagkukulang, ipatawad niya, maging dapat kami sa mga biyaya, hindi lamang mga material, kundi lalo na ang espiritual. Ama, tumitiwala kami, pinaging dapat mo kaming lahat. Tinanggap mo ang aming pagsamba, tinanggap mo ang aming pagpapasalamat, patuloy ka naming pinupuri, niluluwalhati ang iyong pangalan. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na aming tagapagligtas. Amen.